Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga usaping may kinalaman sa modernisasyon at patuloy na pagbabago ng wika. Alam naman nating lahat na ang wika ay malaking parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nagsisilbi rin itong tulay ng ating komunikasyon, pagkakaunawaan, paglabas ng saloobin at mga ideya. Nagsisilbi rin itong salamin ng ating kultura at pagkakakilanlan ng ating bayan. Kaya sa makabagong panahon, dapat suriin natin kung ano na ang kalagayan ng ating wikang Filipino. Sa inyong mga screen ay makikita ninyo ang buod na aking ginawa mula sa sanaysay ni Dr. Rodelio Sigawa na pinamagatang Ubod, Usbong at Supling, Pagninilay sa kalagayan ng wikang Filipino. Ang unang bahagi ng sanaysay na aking ginawa ng buod ay ang ubod. Ang ubod ay siyang pinakapuso o pinakaugat ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa bahagi ito ng sanaysay, binibigyang diin na hindi maihiwalay sa isang tao ang kanyang wika kahit gaano man siya kagaling sa ibang lingwahe. Sa tuwing tayo ay nagsasalita ng Filipino, dala natin ang ating kultura, kaugalian at pagkatao. Ipinapakita rin dito na malaki ang epekto ng wika sa ating panloob na asal at pakikitungo sa lipunan. Ang mga salitang gamit ng ating mga magulang at mga ninuno ng ating mga lolo at mga lola, bagamat simple at matipid, ay puno ito ng diwa at nagtuturo ng disiplina, respeto at pagkatao. Halimbawa, sa panahon noon, kapag tayo ay sinigawan ng ating mga lolo, lola, ng ating mga magulang na umuwi na kayo, lumigpit na kayo, alam na natin ang ating gagawin. Tayo ay titigil sa paglalaro at magpapakabait. Walang mahabang paliwanag, ngunit naman natin ang kahulugan ng kanilang mga salita. Di kagaya ngayon, ang mga bata ay hindi na rumerespeto sa kanilang mga magulang, hindi na rumerespeto sa mga salita ng kanilang mga magulang. Sa susunod naman na bahagi ng sanaysay na aking ginawa ng buod ay ang usbong. Dito, tinutukoy sa bahaging ito kung paano nagbabago ang wika habang lumilipas ang panahon, lalo na noong naging malaya na ang Pilipinas after the World War II. So dahil sa impluwensya ng Ingles at globalisasyon, humalo na sa Filipino ang mga banyagang salita. Halimbawa, ginagamit na natin ang mga salitang pizza imbis na tinapay na may palaman. Ginagamit na natin ang mga salitang visa, mall, at burger. Wala nang katumbas sa Filipino, kaya ginagamit na lang natin ito ng direkta. Ibig sabihin na nagbabago ang wika dahil naapektuhan tayo ng ibang bansa, ng ibang lingwahe ng ibang bansa, at ng globalisasyon at teknolohiya. Sa panghuling bahagi naman ng sanaysay ay ang supling. Dito, tinatalakay ang bunga ng lahat ng pagbabagong ito, lalo na sa panahon ng mga makabagong pamahalaan. Mas malaya at mas moderno ang paggamit ng wika, lalo na sa mga kabataan. Halimbawa, ang mga kabataan ay nagsasabi ng lodi, yorme, petmalu. Habang uso ang mga ito, unti-unting nawawala sa eskwelahan ang mga opisyal na usapan, ang mga tamang paggamit ng lingwahe na Filipino. Kaya dapat balansehin ang uso sa pagpapahalaga ng sariling wika. Ang sanaysay ay isang paalala na habang ang wika ay nagbabago at umaangkop sa makabagong panahon, hindi natin kakalimutan ang ating pinagmulan. Mahalaga ang Filipino sa ating pagkakakilanlan at dapat natin itong alagaan dahil tungkulin natin ito at gamitin ito sa tamang paraan. Magtatalakay ako
ko ngayon tungkol sa modernisasyon ng Pilipino. So, bago ako magdiskusyon, nais kong basahin muna ang isang description na nasa likuran ko. Ang wika ay patuloy na nagbabago dahil sa teknolohiya at modernisasyong panahon. Sa ngayon, malaking bahagi ng pagbabago sa wikang Pilipino ay dahil sa paggamit ng internet at social media. Maraming pagbabagong salita na lumalabas gaya ng mga shortcut tulad ng LOL, BTW, OTW at OOTD. Madalas itong gamitin ng mga kabataan sa text at chat. Ang modernisasyon ay dulot ng mga pagbabago ng gramatika, paraan at ng pakikipag-usap. Pagamat may mga taong tutol sa pagbabagong ito, mahalaga rin ang tanggapin ito bilang bahagi ng pag-unlad ng wika. Ang mahalaga ay naiintindihan ng bawat isa ang mensahe. Ang kabataan ang may malaking papel sa pagbabagong ito. Sila ang mas epektibong gumagamit ng pagbabagong teknolohiya at salita. Kaya dapat ay maging bukas tayo sa bagong ganap sa wika. Basta ito ay nakakatulong sa mas malinaw na komunikasyon. Nagbabago ang wikang Pilipino dahil sa teknolohiya at paggamit ng social media. Maraming kabataan ang pagbabago ay natural at dapat tanggapin basta ito ay nakatulong sa pag-unawa at komunikasyon. So, ibabahagi ko sa inyo kung ano talaga ang modernisasyon ng Pilipino. So, pag sinasabi natin modernisasyon, kung sa English ay modern. So, sa ibang salita, ang modern ay isang kabaguhan. So, ang pagbabago ng wika ay iba't iba, di ba? May shortcut at depende sa paggamit nun. Sa sagad, ang shortcut na salita ay ginagamit sa text at chat para hindi mapagod silang mag-type sa kompletong salita, sa kompletong words. Kaya maganda din naman pakinggan yung ganito. Kaya nung una, nababaguhan talaga ako nung way back, anong taon na yun na may mga ganitong salita na may OOTD, OTW. Kala ko ano na, kaya pala yung OTW ba out, on my way na pala yun, at OOTD is output of the day. Nung tinanong ako, sama nun pala yung OOTD mo sa party natin. Sabi ko, anong OOTD? Outfit of the day pala. Kala ko kung ano na. So, mahalaga pa rin yung tamang paggamit nito. Hindi natin pwedeng mapasobra ang paggamit ito dahil may limitasyon. Dapat makipag-usap ka lang ng mga ganyang bagay sa mga shortcut kung gaya mo, hindi yung nasa mataas na tao. Pag nasa mataas na tao talaga, huwag mo talaga yung gamitin. Dapat maging formal ka sa lahat ng bagay. Dapat natin unawaan talaga yung ating wikang natutunan, kung paano tayo maging magalang sa isa't isa. Kaya, yun lang po. Hindi namamatay ang wika. Ayon kay Imelda de Castro, profesor sa Universidad ng Santo Tomas, maaring mawala ang wika pero mas madalas na nag-i-evolve ito. Kaya meron mang namamatay, may nabubuhay at napapanatili na buhay ang wika. Nabanggit din ni De Castro ang kahalagahan ng tamang istruktura at gramatika sa Filipino upang makamit ang standardisasyon ng wika tungo sa mas progresibo at modernisadong Filipino. Ang wika ay kailangang sumulong sa tinatawag na transportasyon para maka-adapt ito sa pagbabago ng panahon, ani De Castro. Sinang-ayunan ito ni Randolph David,
isang kolumnista sa Philippine Daily Inquirer. Wika niya, may namamatay na wika araw-araw, ngunit patuloy na nabubuhay ang ibang wika sa pamagitan ng pagsusulat at pag-iisip. Paliwanag naman ni Professor April Perez ng University of the Philippines Filipino Department, malaki ang nagawa ng teknolohiya at modernisasyon sa paggamit ng ilang salita. Aniya, higit na akma sa gamitin ang mga salita na may kinalaman sa modernong panahon at mas naunawaan ng mas malaking bahagi ng populasyon. Ayon kay Dr. Virgilio Almario, dating pinuno ng Komisyon sa Wikang Filipino, nahirapan siya noon sa pag-unawa ng text language ng mga kabataan gaya ng mga pinaka-ikling salita tulad ng BTW or mas tawaging by the way at OTW or mas tawagin na on the way. Pero bilang taga-suporta ng wikang Filipino, naniniwala siyang hindi masama ang pagbabago sa wika. Kailangan lang itong tanggapin dahil bahagi ito ng pagiging buhay ng wika. Patuloy na lumalago ang wikang Filipino, dapat itong gamitin sa komunikasyon at pag-uusap para sa mas malinaw na pag-unawa. Mahalaga rin ang nagkamitin ito para sa kaunlaran ng bansa. Ang pagbago ng wika natural at dapat tanggapin bilang bahagi ng pagiging malaya ng bansa.